Okay, so let's start. So for today, supposedly dapat tayo ay meeting. So instead ay nag-record na lang po ako ng video. So this video will serve as our lesson. Okay? So instead na face to face, so para po dun sa mga hindi nakapasok and then sa isang section na nagpa-excuse doon sa araw ng kanilang demo. So ito po yung continuation ng lesson natin. So unlike last time, ang diniscuss po natin is ito rin pong mga topics na to. So logos, typography, icons, colors, and spacing. So today, unlike last time, so binanggit ko lang po siya. So ngayon po ay i-discuss po natin sila. So isa-isa ng in more detail. Okay? So first, so let's start with logos. Okay? So dito sa logos, didiscuss po natin. So what are the type of logos and ano po yung mga specific uses nila. Okay, so first off, sa mga logos natin is, ang first type is monogram logo. Okay, so ano ba yung monogram logo? So ang definition niya po, monogram logos or letter marks logos that consist of letters, usually brand initials. Okay, so kung napansin nyo, yung mga example natin dito, first off is si GE or yan, si GE or General Electric. Okay, siguro familiar kayo sa kanya. So si GE is a big company na nasa industry ng appliances. So meron kami dati refrigerator, meron kami TV ng GE. So sabi kasi nung dati, ang GE daw is matipid sa kuryente. So, totoo naman. So, pati po dun sa power consumption ng kanilang refrigerator, kilala sila kasi matipid po yung power consumption ng kanilang mga refrigerators. Okay? And then next naman, si IBM. So, ito na-discuss natin to last time. So, si IBM is pioneer dun sa ating computer technology. Diba sila yung unang nag-release or nakapaggawa ng first computer, no? And then, next naman po ay si HP. Okay? So, kung napansin nyo, yung tatlong example natin nito is puro brand initials or puro sila abbreviation. So, pag sinabing abbreviation, so every letter dito, for example, etong G and then E, ay nagko-correspond into words or initials. Okay, so GE is General Electric and then IBM is International Business Machines Corporation. And then next naman, HP is Hewlett Packard. Okay, so ito yung nakikita nyo lagi sa mga brand ng printers, brand ng laptops. Okay, so nasa ano rin sila, electronics industry or mga appliances natin or laptops. Okay, and then next naman is Chanel. Ito naman po ay para naman sa clothing. So kilala niyo yan. So ito ay very prestigious brand or mamahaling brand ng ating mga damit. Okay, so yun po yung initials naman ni Chanel or ito yung ginagamit ng logo. Okay, and then next naman po dito is yung ating PS or ano yung initials niya. So siya po ay PlayStation. So I think familiar na naman kayo dyan. So kung napansin nyo, same din nung iba, initials lang din. Although ito ay medyo mas creative, medyo nakatago yung letter S niya dito. And then yung P natin is visible naman. Okay? So initials pa rin siya, PNS, PlayStation. And then next naman po is NASA or National Aeronautic Space Agency or Administration pala. Okay? So, yan. So, yun po yung example ng ating monogram logo. So, basically, letter marks or brand initials yung kanilang nilalagay lang dun sa logo. Katulad ni NASA, NASA lang. So, para po matipid natin yung space na instead na buong initials yung lalagay natin na sobrang dami or sobrang haba, pwede naman po natin ilagay sa style natin ng logo yung initials lamang. So, yun po yung tinatawag natin na monogram logos. Okay?
And then, let's proceed. So, next po ay ito. So, Wordmarks logo. So, pag sinabing Wordmarks logo, okay? So, unlike yung sa ating monogram, so, ito ay typography base and nakalagay lang is brand initials. So, dito naman po sa Wordmarks logo, so, nakalagay po dito yung buong initials ng ating company. So, katulad ni Google, so Google lang naman po yung pangalan ng kanilang company. So, pwede po natin siya i-fit sa ating logo. Okay? So, ano ba yung Wordmarks logo? So, si Wordmarks logo po is similar to lettermark or ating wordmark is a logo type. Ito ay font-based logo. Okay? So, unlike yung kanina, so ito ay typography. Okay? And ito ay brand initial, so sa monogram. Dito naman po sa Wordmarks logo, sabi dito is font-based logo daw tayo or font-based. Ano ba pag sinabing font-based? So kung napansin nyo sa example natin, okay. So balik lang ako. Okay. So sa example natin, kung napansin nyo, very prominent or sobrang distinctive yung kanilang font style. Katulad, especially si Coca-Cola. Kung napansin nyo si Coca-Cola, okay, nakikita nyo si Coca-Cola, siguro naman familiar na dito. So, si Coca-Cola, very distinctive yung kanyang font style. Okay? Or yung style mismo ng font niya. Okay? So, kung napansin nyo, para siyang dikit-dikit. Okay? So, siguro, wala na kayo nakikita ang ibang company na gumagamit ng ganitong font. No? So, pag nakita natin yung mga ganitong font, lagi siyang na hahawig lagi kay Coca-Cola. So, I think para sa akin, sa perspective ko, si Coca-Cola pa lang ang nakikita ko na gumagamit ng ganitong font. Okay? So, sobrang nakadikit na kay Coca-Cola yung nasa brand na nila, basically, nakadikit na ng brand nila yung font na ganito. Okay? So, kung gagamit kayo ng font na ganito sa inyong bagong tayong company, so baka ano kayo ng tao na parang, ay, sister company ba ito ni Coca-Cola? Kasi ganun din yung ginagamit nilang font style. Diba? Okay. So, let's proceed naman. So, patapos na tayo kay Coca-Cola. Dito naman tayo kay Google. Okay, so kay Google, I think Arial yung ginamit nila dito. Okay, so si Google is creative company. So nakita nyo naman, iba't ibang services yung ino-offer nila. Okay, so yung iba't ibang kulay dyan. Okay, so meron tayong blue, red, yellow, green. Okay, so RGB. Nakasama pala si yellow. So yun po yung nag-indicate na yung company nila is parang modernized and creative, no? So sobrang dami nila kasing services na ino-offer. Okay? So let's proceed naman kay Oracle. Kilala nyo ba si Oracle? So yan, makikilala nyo si Oracle pagdating nyo ng third year o pag nag-thesis kayo. Yan, so si Oracle po, so si Oracle, usually yan, makikita nyo sa NBA o dun sa court ng NBA. Laging may Oracle dun na nakalagay. So, meron pa nga yung Oracle Arena, di ba, na tinatawag. So, si Oracle naman po is a big company na nag-offer ng database services. Okay? So, sobrang laki nila. And then, kilala po si Oracle, hindi lang po dun sa logo nila na nakalagay sa court or yung mismong stadium ng Oracle Arena. So, basically si Oracle po ay nag-offer din po ng services. Okay, so sobrang laki ng company nila, nakapagpagawa sila ng arena, and then yung brand nila is na-promote pa nila sa NBA, di ba? Okay? So next naman po, meron naman tayong Visa dito. So hindi ko na to discuss masyado. So si Visa, makikita nyo to sa mga cards natin. Okay? So yan, katulad nito, si Visa, medyo distinctive din yung text niya. Okay? So, pag nakita natin yung text na ganyan, and then ito yung pinaka-importante dito yung parang sharp edge na to, na iba yung kulay. So, yan yung nagpapa differ from Visa and other logos na katulad ng font niya. Okay? And then next naman po, si Sony. Yan.
So, familiar din kayo dito kasi sa mga appliances din to, sa mga cameras, TVs, monitors, na sobrang dami, di ba? Nasa ano din sila, nasa film industry din sila kasi hawak nila ngayon si Marvel, di ba? So, yung sa font po nila, ayan. So, regarding naman sa font, yan din po, very distinctive din. So, si Sony is gumagamit ng nakalimutan ko yung font niya. Pero, kung nakikita natin, pag nakita natin yung gantong font sa mga TV and any appliances natin, so, malalaman natin na si Sony ay isang ah, appliances or electronic company. Okay? Na nag-offer ng mga, yun nga, yung sinabi ko, monitors, cameras. Yan. So, sila ay nasa industry din ng innovation. Okay? Or electronics or appliances. Yan. So, let's proceed. So, tapos nanta kayo word mark. So, nakalagay dito that focuses on business name alone. Word mark logos work really well when a company has sa 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 kin or ito na lang yung distinct name or 'di ba si Sony, 'di ba? Very distinct yung pangalan nila. And then si Google din, 'di ba? Oracle as well, Coca-Cola. Lalo na sa Coca-Cola, talagang iba yung pangalan ng company, 'di ba? So let's proceed naman po dito sa ating next logotype. Okay? So dito nakita nyo, I think familiar kayo lahat dyan sa mga logo na yan. Kasi lagi nyo nakikita to. So si pictorial marks na logo, so ito po yung definition niya. So a pictorial mark logo is a type of visual brand representation that relies primarily on a graphic or symbol or graphic, di ba? Pag sinabing graphic, so ito po yung mga example niya katulad nung kay Nike. So siya yung check, okay? And then nakalagay naman dito, pictorial logos consist mainly of illustrative or abstract images, okay? Katulad nung shell, di ba? Nakita niyo si shell. Hindi siya visible at first, pero pag tinignan mo siya ng matagal, oo nga, shell nga yung ano niya, yung ah yung logo mark niya. Okay? So, very ano yung itong separation na to, yung parang guhit doon sa mga shells. And then, so, abstract images, katulad naman itong kay, balik tayo dito, kay Starbucks. Okay? So, I don't know kung narinig niyo yung story neto. So, bakit siya may ganyan na logo? So, hindi ko na lang discuss yun. So, very, ewan ko kung ano ba talaga to, sirena ba talaga siya, or queen. So, di ba, very abstract yung image, pero si Starbucks kilalang kilala sa kanyang coffees. Di ba, sa kanilang shop na Starbucks, yung cafe. So, madami tayong makikitang branch niyan. And then, yung branch yung Starbucks is very expensive. No? So, kilala sila doon. And then, quality naman kasi talaga yung kanilang coffee beans, okay, na ginagamit. And then, let's proceed naman sa ibang example natin. Meron tayong Twitter dito, Apple, Instagram, ayan, si Nike and yung ating, tawag dito, si Shell. Okay? So, sabi nung kanina, so, meron tayong abstract images or illustrations, di ba? Ayan. So, si Nike, di ba, nakikita natin yan lagi saan? Sa mga sportswear. Okay? So, very prominent or nangunguna si Nike sa ating sportswear industry. So, meron tayong mga sapatos. Pag nakita niyo yung mga sapatos na may check, di ba? Nike na siya agad, di ba? So, si Nike yung nagbenta nun. And then, meron pa tayo isa, si Adidas, yung 3 bars naman. No? So, pag nakita natin yung 3 bars na yun sa Adidas, kahit wala yung mismong Adidas na text na nag-indicate yun na Adidas, katulad din ni Nike, usually, pag nakikita nyo yan sa sapatos, check lang talaga yung nakalagay doon. Wala yung mismong text na Nike. So, ang mga gumagamit na itong pictorial marks, usually mga kilalang brand na. Okay? So, katulad ni
Adidas, meron pa siyang isang logo na yung sinauna, yung parang paa ng manok, no? Yung Adidas daw, o paa daw, Adidas or paa ng manok. Yung parang tatlong lip na ano, na logo. So, let's proceed naman. So, tapos na tayo kay Victoria Marx. So, siya ay gumagamit ng mga illustrative or abstract images or graphic or symbol. Yan. Tulad nung check, symbol. Okay? So, let's proceed naman with this. So, another type ng logo which is mascot logos. Yan. So, siguro familiar na dito sa mga mascots natin na to. So, hindi ko na sinama dyan si McDo. Okay? So, para naman kasi puro ano na tayo, puro restaurant. Meron naman po ako sinama dito na snacks. Okay? So, Pringles. So, kilala din siya. Okay. So, di ba, si mascot or yung mga mascot natin, katulad ni Jollibee, siya yung nagsisimbolize or parang pag nakita natin yung mascot ni Jollibee, no? So, malalaman na agad natin anong restaurant yun. Okay? So, unlike, di naman siya katulad ni KFC. Si KFC naman, hindi siya pag may birthday, hindi siya nagpapalabas ng Coronel na mascot, 'di ba? Wala naman masyadong ganun. Okay? So, 'di ba yung mascot naman kasi natin dito kay KFC is totoong tao. Okay? So, sa mga commercial, usually pinoportray siya ng totoong tao din. Okay? So, instead ng mascot, para siyang nagiging representative. So, although kasama pa rin naman siya sa mascot logos, so, tingnan muna natin anong definition ng mascot logo. So, mascots logos are logos that have an illustrated character. Yan. Katulad ng Jollibee, yung sa Pringles, KFC, McDo. Okay, so a mascot is simply an illustrated character that represents your company. Yan. So, katulad ni Jollibee. Yan. So, yun nga sinabi ko kanina, yung mascot pa lang natin, di ba? So, kung nakikita nyo yung mga katulad nung mga signage ni Jollibee and McDo. So, let's say kay Jollibee na lang kasi siya yung mascot. So, pag tinignan nyo yung sa mga kalsada and then merong mga Jollibee branches na makikita kayo. So, sa kalsada, di ba, meron silang sobrang taas na pole. Okay? Yung parang sign nila. So, makikita niyo doon si Jollibee. 'Di ba? Pag nakikita ng mga bata yung sobrang taas na pole na 'yon, and then nakita nila si Jollibee, parang marketing strategy kasi ni Jollibee 'yon sa mga dumadaan na sasakyan. No, makikita ng mga bata may napakataas na sign ni Jollibee, no? So, kahit traffic, makikita pa rin. And then kulay pula pa din yung kulay pula pa man din yung kulay ng mascot ni Jollibee. So, kitang-kita talaga. Lalo na pag madilim kasi nailaw yung signage na yon, di ba? So, I think na-experience nyo naman yun, no? Na pag may nakikita kayong signage ni Jollibee nung mga bata kayo, inaaya niya yung mga magulang nyo na mag-Jollibee. Okay? So, let's proceed. So, mascots are great for companies that want to create a wholesome atmosphere. Okay? So, by appealing to families and children. Yan. So, yung katulad na nabanggit ko kanina, okay? So, wholesome atmosphere daw, yung parang binibigay ng mga mascot logo. So do you think ba si Jollibee ba na-achieve na ba yung ganong atmosphere using their logo, okay? Or yung mascot logo. And then the mascot itself na si Jollibee. Okay? So I think na-meet naman nila yon. So na-achieve nila yung ganon na parang atmosphere sa kanilang restaurant, okay? O sa branding mismo nila. Okay, so let's proceed. So, tapos na tayo sa ating logo types. So, meron tayong monogram, word marks, pictorial marks, and then mascot logos. So, balikan nyo na lang sa video. Okay? And then, sasend ko pa rin naman sa inyo yung PowerPoint neto. So, proceed muna tayo dito sa next naman, logo variations. So, kung napansin nyo, hindi to sikat na logo. Okay? So, hindi ko rin siya actually kilala. So, meron tayong apat dito. Una ay vertical logo. So, meron tayo sumunod naman which is horizontal. Yung pangatlo, logo mark. And then, pang-apat ay word mark. Okay. So, bakit sir meron tayong iba't ibang variations ng logo? Okay. So,
Napansin nyo, meron tayong vertical, yan nga, horizontal. So, sir, bakit hindi na lang isa? Bakit hindi vertical logo na lang lahat ng gamitin? Okay. So, nagkakaroon po tayo ng logo variations para po magamit naman po natin yung logos natin and ma-maintain natin yung branding natin at different screen sizes or yung parang visual view ng titingin. Diba? Kunyari, kay horizontal logo. So, unahin muna natin si horizontal logo. Saan ba siya usually ginagamit? O saan nyo siya nakikita? So, familiar ba kayo dun sa mga navigation bar natin? Di ba, ang mga navigation bar natin is, ito, mag-drawing ako dito. Kunyari, ito ay navigation bar natin. Yan. Okay? So, yan. Di ba, sa navigation bar natin, nakalagay dito, logo, name. Yan. And then, nandito yung logo. And then, yan, home, and so on. Okay, may ano pa dyan. Okay, so kung napansin nyo, ano yung ginamit natin na logo dito? Yan. So, ang ginamit po natin na logo dyan is, or yung anong variation, ang ginamit natin na variation dyan ay yung ating horizontal logo. Why? To preserve yung ating visual or kailangan visually ano siya, readable. Okay? Yung logo natin. Kasi, for example, yung sa navigation bar nga natin, and then gagamit tayo ng vertical logo. So, sa vertical logo natin, ano yung orientation yan? Kunyari, nandito yung logo natin, and then, ano yung nasan yung ano natin, yung word mark na tinatawag. So, ito yung word mark. Kunyari, logo name. Yan. So, pag ganyan yung ginamit natin na vertical logo, so ito, maliit pa nga to. Paano kung ganyan kalaki yung logo nyo nga, then logo name. So, ano mangyayari doon sa ating navigation bar? So, kung ganyan kalaki yung logo natin na visible siya or readable siya sa ganyang size, so ano mangyayari sa navigation bar natin? Lalaki po yung navigation bar natin. Okay? So, for this use, so gagamit po tayo ng horizontal logo. Kasi sa horizontal logo, na-preserve both yung ating logo mark and then yung ating word mark. So, same size sila and then mas kaunti yung nakuha nilang spacing. So, unlike itong ating vertical logo, so sa vertical logo natin, ganito kalaki. Okay, o ganyang kataas or yung height niya medyo matayog or mataas. So, yung ano nangyari sa navigation bar natin. So, wala na. So, very little space na lang yung ma-workout natin sa website. Diba? So, yun po yung gamit ng dalawa nating logo. So, sa vertical logo, kunyari may nakita kayo na sa Lazada. So, best example nito sa Lazada. Sa Lazada, ano pinapakita nilang logo pag naglo-load yung ating application. So, ito po yung ginagamit nila, vertical logo. Okay? And then, next naman ay let's proceed na ito na I think na-explain ko na rin naman. So, sa logo mark. Okay? So, sa logo mark naman po, saan ba natin siya ginagamit? Usually, ginagamit po natin to kapag kilala naman yung brand nyo and then lalagay natin sa, kunyari, sa paper bag ni Nike. Nakita nyo ba yung mga paper bags ni Nike? Yung pag bumili kayo ng sapatos or yung kay Adidas. Di ba? Yung kay Nike, ano yung nakalagay? Logo mark lang. So, yung logo mark natin doon is yung check. Okay? So, yung check na yon, so, kilala naman kasi yung brand. So, pag nakita natin yung check, so, alam natin na Nike yung ano, or sapatos na Nike, yung laman nung ating dala-dala na, or yung nakita natin na paper bag. Di ba? So, yun po yung purpose ng logo mark lang. So, kung napansin nyo, unlike itong dalawa, na-preserve natin both si logo mark, okay? And then yung ating word mark. Ayan, nakalagay pa rin yun dyan. And then word mark natin, nandito. Ayan, logo mark, and then word mark. So, ayan. So, si logo mark, yun po, doon po siya ginagamit kapag kailangan lang naman natin pakita yung logo mark natin. And then, kilala naman tayo, hindi na natin kailangan pa ipakita yung ating word mark na hindi naman siya visible dito sa ating logo mark. So, kunyari si Nike, ma-identify nyo ba yung word mark niya based dun sa check lang na nakaganon?
'Di ba? Hindi naman. So, unless kung kilala na talaga yung brand, ayan, yung check na yan, Nike na logo yan. So, simula bata pa lang tayo na imbued na sa atin yung gano'n na thinking na kapag nakita natin yung logo ni Nike, yun, automatic. So, 'di ba? And then, sa wordmark naman, so ito ay for minimalistic design or kailangan nyo lang naman ipakita yung mismong wordmark or yung pangalan ng company mismo. Okay, so this is for minimalistic design. So pwede nyo rin yan gawin, yung katulad dun sa, sino ba yung mga gumagamit niyan? Um, sino nga ba yung nakita ko? Mm, Usually sa mga brand ng clothing. Okay? So sa mga brand ng clothing, ganyan lang yung pinapakita nila, yung wordmark lang. Kasi medyo kilala na rin naman sila. And then ang kailangan na lang nila imbued sa mga utak natin is yung kanilang company name or yung wordmark mismo na logo. Okay? So yun po yung mga variations natin. Meron tayong apat. So tandaan, vertical, horizontal, logo mark, and then wordmark. Okay? So ito pala yung definition. So, medyo na-late yung definition. So, a logo variation is a rearranged version daw of your primary logo design. So, that gives your brand the flexibility to show up consistently and recognizably in different placements. Okay, so yun. Na-explain na naman natin yun. And then, ito yung another example. Wala na pala. Wala yung example natin. So, let's proceed na lang po dito sa ating typography. So, typography naman po tayo. So, ano pa pag sinabing typography? So, ang mga nabanggit sa akin, font daw, font style, font weight, okay, or yung pagsusulat, yung the way ng pagsulat ng font. So, sa typography po, so ito yung mga example ng anatomy ng typography. Kung napansin nyo, may pagkakaiba yung dalawang example natin dito. Okay? So, una ay ito. Okay? And then, ito. So, yan. So, kung napansin nyo, meron silang pagkakaiba. Okay? So, ano yung pinagkakaiba nila? So, dito sa una natin, tingnan natin yung letter A or yung mga T's natin or yung mga dulo ng ating text. Yan. So, kung napansin nyo, solid yung kanilang ends. Okay? So, unlike ito, sa letter T natin, meron tayong, sir, bakit may ganyan? Para siyang may nakausli na sharp edges or meron din mga rounded. Okay? Tingnan niyo yung Y, pag-compare natin. So, yung Y natin sa taas, iba siya dito sa baba. Okay? So, ano yung pinag-aiba nila? Ito, meron siyang thin lines. Ayan, thin lines yung kanyang isang part ng stroke. And then, meron siyang rounded corners. And then, itong ating mga sharp edges. Okay? So, yan. Yan yung mga example. Yan. Sharp edge. Tapos, thin yung line niya na pa ganun. And then, yung sa kabila naman is makapal. Yan. So, meron din po tayo pinagkakaiba-iba ng typography. Okay. So, sa typography, so, ito yung mga, so, ano ba yung typography talaga? Okay, so, typography is the art of arranging letters and text in a way that makes the copy legible. So, pag sinabing legible, it is clear, okay? Or parang plain. So, clear and visually appealing to the reader, okay? So, yun po yung ginagamit natin na basis para maging legible or parang maging visually appealing din yung ating text sa reader. So, yung typography yung pinagbabasehan po natin nun. Okay? So, next naman po, so, typography is so much more than just choosing beautiful fonts. It's a vital component of user interface design. Okay, so nakalagay dito, vital component daw or para siyang core component ng ating user interface design. Okay, so hindi daw dapat just choosing beautiful fonts or kung ano yung favorite fonts natin, yun yung gagamitin natin dun sa website. Kunyari, ang favorite font nyo is yung medyo kinky na mga typography or font style. So, medyo mahirap siya basahin sa website kung kailangan nyo ng contents na readable dapat sa user. Okay? So, you should not use your preferred fonts based lang dun sa ating
mga paborito, no? So next naman, good typography will establish a strong visual hierarchy, provide a graphic balance to the website, and set the product's overall tone. Okay, so yung typography natin, basically, is doon po nagsisimula yung ating parang branding, okay, yung overall tone daw ng ating website, okay, or ng ating user interface. Okay, so typography should guide and inform your users. Okay, so optimize readability and accessibility and then ensure an excellent user experience. Okay, so yung pagpili ng tamang font style o yung typography na gagamitin natin sa ating user interface. So ito yung mga magiging benefit noon sa ating mga users. Okay? So let's start na. So ano ba yung mga font styles natin? So meron tayong tatlo dito. Okay? So napansin nyo, meron tayong serif. Yan. Meron tayong sans serif. And then meron tayong script. Bakit? Dilaw din yung ginamit ko. Yan. Meron tayong script. Yan. So kung napansin nyo, sir, ano yung pinagkaiba-iba nila? Di ba nabanggit ko kanina dun sa ating typography na parang isang slide. So, kung napansin nyo, meron tayong tatlo dito. Meron tayong serif, pangalawa sans serif, and then script. Ano yung pinagkaiba-iba nila? Di ba itong kay serif, meron siyang sharp edges or meron din siya mga thin lines. Okay? So, hindi siya uniform na pantay-pantay lahat yung ating text or halos magkakalapit yung kanilang sizes. So, katulad nito, so yung S natin, uniform siya, yung I natin, uniform. Although merong maliit na tawag dito, na width ng ating stroke, pero hindi naman siya ganong ka-prominent. Okay? So, unlike ito, kitang-kita natin, yan, may mga sharp edges. Okay? So, okay naman siya. Magagamit naman po natin tong fonts na to. Actually nga, ito yung isa sa mga pinaka ginagamit talaga, yung serif fonts natin. Okay? So, we'll discuss later ano ba yung mga uses nitong mga to. So, basically, serif fonts, meron siyang mga sharp edges, yung tandaan nyo, and then meron silang mga thin lines. And then, sans serif po natin is meron tayong uniform na strokes lang. Okay? Kung napansin nyo, pantay-pantay sila. And this promotes better readability. Okay? And then, mamaya explain natin bakit. And then, meron naman tayo ditong script fonts. So, sa script fonts natin, meron siyang mga thin lines. Yan, thin lines natin na connected which other ating letters. Kung napansin nyo, nagko-connect siya sa ibang letters. And then, meron siyang mga word styling na pag ganun. Okay? So, ito, nagmimimik siya ng handwriting po natin or yung script fonts natin is nagmimimik ng handwriting. Okay? So, let's proceed. So, dito sa example na to, so what do you think is yung ginamit natin na font or font style? Okay? So, ang ginamit po natin na font style dito, kung napansin nyo, meron tayong mga, palitan ko lang to. Meron tayong mga sharp edges. So, anong font to? So, ito yung ating serif font. Okay? Yan, may mga sharp edges. Yung ating A, meron. Okay? Yung sino pa? Itong N, yan, meron. Sino pa? Yan, yung F natin, meron. So, basically, may mga makikita kayo dyan na sharp edges. Okay? So, ito po yung tinatawag natin na serif font. Okay? So, even sa title natin, ganun din po. Okay. So, let's proceed. Another one. So, ito yung another example natin. So, kung napansin nyo, ito ay, yan. Ito ay serif font pa rin. Okay? So, serif. Ito ay serif. Serif font pa rin yung ating title. And then, how about yung sa ating body? Okay, so sa body natin, anong font style kaya to or anong type ng font? Okay? So, ano kaya? So, ito yung tinatawag naman natin na sans serif. Kung napansin nyo, yung ating mga words dito
uniform yung kanilang text or yung kanilang letters. Ah, walang masyadong sharp edges unlike itong T. Okay lang naman yan, konti lang naman. So, yung F natin wala masyado. Okay, so this is better pag kailangan natin ng mas readable na text. Okay? And then, sir, bakit po hindi sans serif din yung ating title? Bakit daw hindi? So, pwede naman po kayo gumamit ng dalawang type ng font sa inyong website. Actually, encourage nga po siya. Pwede po kayong gumamit ng different types ng font dito. Okay? So, mas readable siya. Okay? Kung napansin nyo, na anong term to? Mas kita yung ating title. Okay? So, mas visible siya. So, para siyang eye-catching. Unlike yung ating body. Okay? So, yun po yung purpose ng sans serif, serif font. Okay? So, para mas may order kasi yung ano natin yung parang viewing ano ba dapat yung makikita na una ni user pag tiningnan niya yung interface. So, ang goal is makita niya una to. So, ito yung number 1 natin. Number 1. And then, makita niya yung body after ni number 1. So, ito yung number 2 dapat niyang titingnan. So, basically, pag tinignan nyo, ito dapat una ko makikita and then, itong ating body. So, mamaya explain natin ano yung may example niyan. Okay. So, let's proceed muna dito. So, ito another example natin which is yung ating parang handwriting kung napansin nyo. Okay. So, para siyang handwriting. So, may nakita ba yung mga ganito magsulat? Meron akong classmate na ganyan magsulat dati, no? So, nakakaingit lang kasi yung notebook ko parang parang kasi pangit din ako magsulat. So, I understand. No, hindi ako ganito magsulat. So, pag kasi ganito kayo magsulat, sobrang ganda tingnan ng notebook. Okay? So, ganun din po sa ating psychologic ano sa UI. So, sobrang ganda niya din tingnan kapag nasa UI natin. Although, kung kailangan natin ng readable na text, hindi ito pwede. Okay? So, saan nyo usually nakikita yan? Pwede sa mga story or sa mga quotations or quotes. Okay? So, ganyan nyo po yung ginagamit nila para naman, medyo stylish. Okay? Yung ating font style. Okay. So, let's proceed. So, ito na yung mga example. So, ito yung serif fonts natin. Kung napansin nyo, yung mga example natin ay may mga sharp edges or thin lines. Okay? Yan. So, yan yung mga example. Bookman Old Style and so on. Okay? Then, proceed tayo. Ano yung example, ano yung meaning ng ating serif font? So, you can recognize serif fonts by the small extra stroke called serif. Yun po yung tinatawag na serif. Okay? So, tanggalin ko to. Yan. Called extra stroke or serif. Okay? So, appears under letter forms. Yan. Visible siya dito. Di ba? Yan. 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 Okay? Ayan. Yan. So, ano ba daw yung ano nito? Yung parang pinoportray niya or parang objective niya na ipalabas kay sa mga nagbabasa na users. Okay, so ito daw yung fonts natin. So, sa decorative touch that can give serif fonts traditional and elegant feel. So, totoo ba? So, pag ginagamit natin po yung sans serif natin, para naman daw ma-portray natin or maipakita natin or ito yung pa-feel natin dun sa magbabasa na traditional and elegant yung ating parang tone dun sa ating text. Okay? So, let's proceed. So, this is another example. So, ito yung sans serif fonts. Okay? So, sans serif fonts, medyo nagulo yung PowerPoint natin kasi download ko to. I think okay naman. Sila to is example pa rin pala ni sans serif fonts. Then Roboto, Arial, Calibri, Verdana, yan. So, yan po yung mga example ng sans serif fonts natin. And then, kung makikita nyo, wala sila gaanong sharp edges. Okay? Uniform yung kanilang sizes or yung stroke ng size. Hindi ganun
Katulad ni serif na mayroong thin strokes, yung parang maninipis na linya lang. Okay? So, ano ba si sans serif fonts? Yan. So, sans serif font lack the extra stroke. So, parang ito yung opposite ni serif. Okay? That characterizes serif fonts because they don't have extra flourishes. Sans serifs can convey modern, clean, and minimalistic appearance. So, yun po yung pinoportray ng ating, or parang ito yung psychological impact kay users na pag nakita nila yung font, ito ay modern, clean daw, and minimalist yung look ng ating text. Okay? So, nakalagay dito, serif fonts are often highly legible or plain, making them a good choice for brands trying to build brand recognition. Ayan. So, kung gagawa kayo ng mga logos, ito yung gamitin nyo, si sans serif fonts. Okay? So, parang ano lang siya, para sa mga starters na medyo humble, beginning, medyo humble, tingnan pa yung kanilang logos na hindi pa aggressive na katulad ng ibang mga kilalang brands, is okay lang sa kanila gumamit ng mga aggressive fonts kasi kilala na naman sila. Okay? So, let's proceed. Ito, another facts, okay, na nakita ko. So, according daw sa research, so, na-publish, review of 18 studies, which the total number of subjects, 1,500 people. So, yung researchers daw, ito yung conclusion nila, na para daw sa mga tao with low vision or malalabo yung mata, ang sans serif fonts daw ay ang choice for readability para dun sa mga malalabo yung mata na tao. Okay? So, kung kailangan natin ng readable font, ito yung gagamitin natin. Okay? Sans serif. Yan. Yan. Okay, para yan sa may mga website na kunyari sa news, dapat sans serif font yung body ng ating headlines. Okay? So, let's proceed. So, another example ng font is script fonts. Yan. So, ano ba example ng script fonts? Kung napansin nyo, para silang mga handwritten. Okay? So, yung, kung alam nyo yung term na dikit-dikit, di ba? Siguro tinurusan nyo yung elementary, paano magdikit-dikit ng pagsulat. Okay? So, ito yung example niya. So, it is another type ng font natin. Okay. So, script fonts resemble handwriting. Ayan. So, this font can make brands seem personable and approachable. Okay? So, kung kailangan natin ng type ng font na gagamitin nyo sa inyong branding, okay? So, ito yung pwede nyong gamitin or i-consider na gamitin. Okay? So, also, since some script fonts have more flourishes, so, mas madami silang flourishes or yung mga thin lines, yung mga nakaganito, okay? Then there's serif and sans serif cousins. Script fonts can portray elegance and prestige. Okay? So, bakit kaya elegance and prestige? Okay. So, di ba si script fonts, saan natin siya usually nakikita? Yun ang tanong. Okay? So, sige, sagutin nyo nga. So, saan nyo to usually nakikita yung mga ganitong text? So, usually, makikita natin to sa mga, para sa akin, pinaka-memorable yung mga wedding invitation cards. Okay? So, di ba, pag may nakita ko yung mga wedding invitation cards, hindi naman pwede na ang gamitin natin dun ay sans serif fonts na parang modern yung look. Although, pwede naman kung yun yung theme ng inyong wedding, pero, ang usually na ginagamit talaga is ganito. Okay, so 'di ba pag kakasal kayo, syempre dapat elegante, dapat parang bongga yung ating kasal. So doon pa lang sa invitation, dapat makikita na natin ano yung parang magiging outcome ng wedding. So para ba siyang elegant? And kung simple lang, edi ang lagay lang natin ng font is yung mga ating sans serif or serif. So nakadepende na sa inyo. Pero kung po-portray natin elegance, so, doon pa lang sa text, mag-start yun. And then, gamitin po natin si script fonts. Okay?
So, yun po yung mga example na nakita nyo naman yung mga example natin. Ito din yung example. Yan. Okay? So, madami pa tayong script fonts. Hindi lang po yung mga nakalagay dito. Maghanap na lang po kayo. Okay? So, next naman is, ito. So, another one is display fonts. So, ano ba yung display fonts? Ayan, ito yung mga example. So, medyo ano sila, bulky. Medyo, yung karamihan dito, puro bulky. Ito din, display font din naman po siya. Ito para siyang sans serif lang. Pero, mas readable po ito kapag large sizes na ating mga displays. Okay, so usually ito makikita nyo to, itong mga font na to sa mga comics, di ba? Yung mga parang yung POW, yung mga sound effects ng pagsuntok, sound effects ng pag-umaray, okay, or yung parang pag nag-wow, or yung nagsha-shout sila, ito yung ginagamit na font style, okay? Or yan. So, let's proceed. Ano ba yung display font? So, display fonts, also known as decorative fonts. So, ito yung another term niya. So, or the most diverse category of fonts. So, originally, diverse category, pwede po siya manggaling din sa ibang type ng fonts na pwede rin gamitin po as display fonts. Kunyari, yung katulad kanina, si Comforta ay kasama sa type ng sans serif, pero bakit nandito din po siya sa display? So, pwede rin po natin siya gamitin sa mga large scale or large sizes ng display kasi mas readable po siya doon sa mga ganong mga displays. Katulad ng billboards, posters, and headlines. So, yun po yung mga ginagamit natin. So, display fonts aim to make an impact. Okay, so display fonts transcend styles and can be serifs, sans serifs, or scripts. Ayan. So, ito po yung sinasabi ko kanina. So, ito yung example. Ayan. So, siguro naman, self-explanatory na yun. So, display fonts is used in large format displays. Katulad na yan, mga billboards nga, posters. So, mas readable kasi sila tingnan kapag na-enlarge sila and ginamit po doon sa mga billboards natin. Okay? So, let's proceed. So, ito yung mga guidelines natin in using fonts. So, number 1, so fonts daw have personalities like people. So, every font has personality and users like some personality better than others. Yan. So, katulad nito, so example natin. So, to portray classic, gagamit tayo ng serif fonts. So, para din siyang elegant. Actually, elegant na rin naman to. And then, to portray yung mas elegant na na feeling, so pwede po tayo gumamit ng script font. Okay, so sa modern, sans serif, yan po. So nagpo-portray siya ng modern, and then medyo informal yung ating handwritten text. So ito yung another example ng ating script font. So ito, although wala siyang pagdudugtong-dugtong, so katulad pa rin naman siya ng para siyang handwritten talaga na parang sinulat mo siya using whiteboard marker, 'di ba? So, medyo makapal yung kanilang text. So, hindi naman siya naka-bold. Ito lang talaga yung style niya, ng font style na to. Okay? So, next naman po, yung bold natin. So, slab serif or serif pa rin naman po yan. So, medyo mas makapal lang siya ng konti. Okay? And then, dramatic. Yan. So, ito yung display font natin na nakita din kanina. So, para siyang decorative nga. Okay? So, next is number 2. Yan. So, avoid cliche and ugly fonts. So, steer away from fonts that have been overused. Hello, Poppins, Montserrat, I see you. As well as Paperus. Yan, yung mga example natin. So, kung napansin nyo, may example tayo dito na text. So, imagine niyo gamitin nyo yan dito. Gamitin natin. Sige nga. So, gusto nyo ba magano ako ng PowerPoint na ganyan yung text as example? So, wag na lang siguro, no? So, kunyari, ginamit nyo to dito as your description, font style. Okay, so, and then, pagbabasahin ko yung mga estudyante. So, medyo mahirap kasi po basahin to, lalo na kung maliliit yan. Pag kasi maliliit yan, and then malayo yung nagbabasa, napakahirap pong basahin ng ating mga ganyan ng fonts. Okay? So, although, hindi naman po siya nililimit na wag na gamitin yan. Hindi naman pala readable yan. So, pwede nyo pa rin po yan gamitin
For example, saan ba natin usually nakikita yan? Or saan siya usually ginagamit? So, mga nabigay sa akin dati is, ginagamit yan daw yan sa Halloween. Or parang mga Halloween themed na posters. Diba? Na tama. So, pwede siya gamitin kasi parang pambata yung look nung ating text na nagpo-portray ng parang Halloween party or Halloween day. Diba? So, yung parang trick or treat na event, okay? Di ba? And then, saan pa ba? Saan pa ba natin ginagamit yan? Sa mga Disney movies daw, ginagamit din yan. So, tama naman po. So, pwede siyang gamitin as title ng poster. Pero kung gagamitin nyo siya for body ng text, katulad nito, wag na po. So, doon ko lang kayo di-discourage. Pero, kung gagamitin nyo siya sa mga title or mga malalaking format ng displays, pwede naman din po. Okay? Yan. So, next is, use two fonts. Ito, yung sasabi ko kanina. So, encourage po na gumamit kayo ng dalawang type ng fonts. Okay? So, pwede kayo gumamit ng serif fonts for headers, titles, and then sans serif naman po para dun sa mga body ng ating contents. Okay? So, readable kasi si sans serif sa mga body ng text kasi kahit maliliit na or maliit yung font size nila, readable pa rin po. Okay? So, nakalagay dito, your interface would look better if you use more than one font. Ayan, so encourage po siya. So, the trick is to select them carefully. So, pipili pa rin po tayo. Hindi naman pwedeng, halo-halo yan. Okay? So, hindi kayo pwede gumamit yan ng katulad kanina na mga cliché na fonts. Okay? So, medyo magugulo yung ating UI and then mababago yung tone ng inyong interface. Okay? So, next is, number 4, be mindful of the font size. So, for body ng text, so ito, yung mga pwede nyo i-follow. Ayan, for display text, 48 points, heading or mga titles natin, ganito pong sizes. So, 28, 36, and then for body natin, 16 pixels or 16 points. Okay? And then, ito, number 5. So, be careful with the reverse type. Okay. So, dito po, meron tayong tatlong example. Number 1, 2, and then 3. So, unang example po natin, so ito, napansin nyo, anong ginamit nyo na kulay? So, ito ay light color. Okay? So, light color yung background, and then, yung kanyang text is light color din. So, kung titingnan nyo siya sa malayo, medyo mahirap po yan basahin. Okay, so yellow, which is light color, and then white na light color is very bad combination. So, ano pwede natin gawin? So, pwede po natin gawin, baguhin yung background, gawin natin darker color, or instead ay, kung i-retain nyo yung background, ang baguhin naman po natin is yung font color. Okay, so gawin na lang natin na dark color yung ating text. Okay? So, yan. So, proceed tayo sa pangalawa. So, sa pangalawa natin, although may mga dark colors naman tayo dyan. Okay, sir, di ba may mga dark colors naman dyan? So, pero, yung combinations natin, sobrang dami. So, para siyang banig na may nakapatong na text. Okay? Then, yung text natin is kulay puti. So, medyo abstract siya tingnan. Medyo mahirap makita actually talaga. So, ano pwede natin gawin po dito na solution? So, wala tayong choice dito kundi palitan talaga yung background. Okay, so, huwag naman kayo gumagamit ng ganyan na background. Okay. So, unless mabagay nyo siya dun sa inyong UI, kung gusto nyo maging creative, okay lang naman. As long as yung text is visible. Yeah, katulad na ito. So, yung linya nga na pink, hindi natin kita. Ayan. So, very bad combination ng kulay. Okay? So, next naman is, ito, yung pangatlo natin. So, sir, bakit mali din po yan? So, napansin nyo, okay naman po yung text dito, sa part na to, and then yung text dito, sa kanan. Okay? So, ano yung nagkamali dito? So, napansin nyo, yung background natin, hindi naman po siya isang kulay lang. So, kailangan din natin i-consider mismo yung gagamitin natin ng background. Ano ba yung ibang kulay na nandoon? So, ano pwede natin gawing alternative dito? Pwede nyo palitan yung background
or pwede nyo i-grayscale yan or lagyan nyo ng patong na medyo darker color, or yung text natin lagyan nyo na lang ng borders. Okay, lagyan nyo ng borders na visible dito. Kunyari black yung border dito, so magiging visible siya. Okay, so yun po yung mga alternatives natin. Or lagyan nyo ng shadow na naka-center, then naka-spread out ng konti para kahit tingnan dito, basta darker yung shadow, magiging visible siya. Okay? Yan. So, yun po yung mga guides natin. So, tingnan nyo na lang, balikan nyo na lang ulit pag kailangan nyo. And then, ito pa pala number 6. So, sa number 6 natin, kailangan lang po natin is i-adjust yung line spacing. So, ano ba yung line spacing? Sir, ano yung line spacing? So, basically, yung line spacing po natin ay ito. Yung between every line. Okay? Yan po yung space natin or line space. Okay? Napansin nyo, from 100, punta tayo dito sa 150. So, sa 150, mas malayo na yung spacing natin. Okay? So, ito ay mas readable na. Okay? So, unlike nung sa ating nasa taas, medyo mahirap tingnan kasi medyo overwhelming siya. Magkakadikit masyado. Ngayon, ito, mas okay ito, si 150%. And then, kung kailangan nyo ng medyo gawing mas readable, so pwede naman po piliin yung 250%. Increase lang natin ng konti. Okay? So, yan. So, yun yung mga guidelines. Ito pa pala, another one. Kailan pa ba? Meron pa pala tayong Okay. So, number 7, align text properly. So, unlike ito, adjust lang natin yung line spacing. Let's proceed naman po dito sa ating align text properly. So, sa align text properly, hindi ko alam kung alam nyo na yung mga ginagamit na mga tawag dito na mga properties ng alignment. Okay? So, di ba meron tayong align right, left, and then center. Ayan, center. Okay. So, ito yung mga properties na pwede natin gamitin sa pag-align po ng text. Okay? And then, meron pa yung yung justify. So, hindi ko na-discuss yun. Okay. So, sa align center, left and right. Okay. So, siguro naman, alam nyo naman yon. And then, familiar ba sa mga another properties na to? Top, middle, mid, and then bottom or bot. Okay? So, basically, meron tayong vertical and then horizontal alignment. Okay? So, magagamit nyo yan sa CSS kasi mag-a-align kayo ng mag-a-align doon ng mga contents ng mga divisions natin. Okay? Or mga div elements. Yan. So, kung ako sa inyo, aralin nyo na yan kasi kung gagawa kayo website, magagamit nyo po itong mga alignment na to. Okay? Yan. So, align text properly daw. So, dapat naka-center yung ating text sa depende naman sa inyo. Pero sa akin, mas okay kapag minimal lang naman yung spacing dito. So, dapat equally spaced yung ating left and then right. So, ito ay align na lang natin sa center or align center and then middle. Okay? Then, next naman. So, ito number 8. So, basically, summary na lang naman to for readability. So, di ko na babasahin. Okay? So, skip na natin yan. So, ito yung example. So, meron tayong do's and don'ts dito. So, sa don'ts po, or yung bakit daw hindi dapat gagawin to. So, sir, bakit dapat hindi ginagawa daw to? Yung sa don'ts. Okay? So, bakit nga ba? So, kung napansin nyo, yung ating line spacing. Kamusta? Okay? Visible ba yung ating separation ng contents? Siguro hindi. Di ba? So, hindi siya visible. So, ano yung next na dito? Yan. So, ito yung mga separation ng contents or topics. Okay. So, ano yung example nito? Kunyari, nag-scroll kayo or nag-skim
or parang nag-i-scan lang kayo ng isang website na naghahanap kayo ng meaning ng isang word. Kunyari, typography. Punta kayo dito. O, ito tingnan natin. So, nasan yung typography dyan kung tatanggalin ko yung sectioning? So, sir, nasan yung typography? Kung nag-i-scan ka, kailangan mo mag-save ng time. Nasan yung typography? Ito, typography, essential text or type to. Binasa mo. Sa visual, basahin, or readability, accessibility. Okay, 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 okay. So, nabasa mo siya. And then, kung napansin mo, hindi ka tumigil doon sa mismong meaning lang ni typography. Kailangan mo lang naman basahin ano yung meaning ng typography. And then, proceed tayo dito sa pangalawa. So, sa pangalawa natin, kung napansin nyo, ang babasahin natin, di ba, si typography. So, dito, sa na-adjust na to, or na-adjust na yung ating spacing, okay, or line spacing. So, separated na yung different contents natin, di ba? So, ito yung title, ano yung ginagawa niya, sino yung author, or ano yung trabaho niya, and then title natin, okay, and then yung content. So, first content, number 1, and then number 2. Okay? So, 'di ba nag-i-skim ka ano yung meaning ng typography? Typography. Okay, so nakita mo dito yung typography. Ito pala yung typography. Basahin ko 'to. So, binasa mo, binasa mo, binasa mo, binasa mo. And then nag-end na siya dito. Okay? So, natapos na siya dito. And then, kung napansin mo, readability na pala 'to. Hindi ko na kailangan basahin 'to. So, eto na lang binasa mo. So, basically, nakapag-save ka ng time kasi, unlike ito, yung nasa kaliwa, sobrang overwhelming na magkakadikit yung ating content na supposedly separated. So, dito, nakapag-save ka ng time and then, nakuha mo yung goal mo na kuhanin yung meaning ni typography at faster time. Diba? Hindi nakatipid ka ng oras kasi hindi mo na kailangan basahin to. Unlike ito, pag binasa mo yung typography, magtutuloy-tuloy ka hanggang dito. Okay? Yan. So, ito po yung example. So, ito yung first don't, and do's natin. Okay? And then, next naman is ito. Ano ba yung ginawa niya? Yan, in-adjust lang naman yung visual balance proximity. In-adjust na yung line height. Okay? So, di ba, meron tayong iba't ibang properties for adjusting yung spacing. So, di ba, meron tayong word spacing. So, word spacing natin, word spacing, ano yung space niya between another word. And then, letter spacing naman is yung spacing, ano yung spacing niya dito. Letter, ayan. So, kung gaano kahaba yung spacing niya, okay. Yan. And then, text, paragraph spacing is yung dito naman. So, para siyang line spacing lang din. Okay? Ito pala, paragraph spacing pala to, not line spacing. So, ito yung line space natin. Okay? So, na-discuss ko naman yan kanina. Okay. So, let's proceed. Ito. So, another one. Yan. So, ito yung another do's and don'ts natin. So, first example natin. So, ito daw yung legible sa left side or yung do's dapat or dapat nating gawin or dapat gayahin. So, bakit daw ito or yung legible? Legible means plain. Okay? So, ito daw, bakit less legible to, sir? Okay? So, may tinuro kasi sa amin dati, ewan ko kung ma-visualize nyo, is yung binocular method. So, parang i-clench nyo yung kamay nyo, mag-form kayo ng parang tunnel dun sa kanyang kamay, and then, tumingin kayo dun sa loob para siyang gawin yung binoculars. Okay? So, tingnan nyo yung nasa left side or right side muna. Okay? So, pag tinignan yung right side, okay, so, tumimik yung visual tunneling vision. Okay, so, pag tinignan nyo to, doon sa inyong binocular method, okay, pag tinignan nyo to, sobrang overwhelming niya. Okay, so, sir, bakit? Kasi, kung napansin nyo, yung text natin, ano nangyari sa text natin? Naka-bold po siya. So, sobrang empowering na rin. So, yung title natin, naka-bold. So, ano ba dapat order ng ating
reading order natin dito. Ano unang mababasa dapat? So, dapat title muna. Kunyari, ito ay story. So, title muna syempre dapat ang babasahin. Next is yung content or yung laman ng story. Okay? So, pag tinignan nyo kasi ito dun sa binocular method, so, medyo empowering din yung mismong content. So, pag tinignan nyo to, actually, ito yung una ko nakita and then di ko napansin yung title. Okay? So, lipat tayo dito sa kaliwa. So, kung napansin nyo, tingnan nyo sa binocular method to. Okay? So, kung napansin nyo, sino una nabasa nyo? Ito ba? Siyempre, hindi. Diba? So, nabasa nyo una si title. Diba? Ito yung number 1. So, una kayo tumingin dito. So, una kayo tumingin sa title and then, itong body. Kasi sino yung mas important? Si title. And then, body yung pangalawa. Okay? So, mas legible po ito, mas plain. So, preserve natin yung order ng viewing point ni user. Okay? So, yan. Ano ginawa niya dito? Basically, tinanggal niya lang naman or hindi siya gumamit ng medyo mataas na font weight ng text. Okay? So, eto, medyo thin lines lang. So, hindi naman siya gaanong ka-importante na may emphasize na katulad ni title. Okay? So, yan. So, let's proceed. Yan. So, next is, eto, type of icon. So, ano naman po yung type of icon? So, sobrang dami din nito. Yan. Okay, so una, ay meron tayong line icons. So, sir, ano naman yung line icon? So, ano po ba yun? So, line icons are style daw known as symbolic glyphs that are outlined. So, napansin nyo, yung ating line icons is outlines lang or para siyang drawing na linya. Okay? So, wala siyang fill or parang kulay mismo dun sa loob. So, basically, transparent po siya. Okay? Katulad nito. Yan. So, ito po yung mga uses niya. So, ano daw to? So, common line icons are simplistic, gumagamit na isang kulay, and are not filled in. So, basically, wala siyang fill or naka-PNG siya, naka-transparent. Okay? So, they are viewed daw as clean and easy to understand. So, basically, madali siyang maintindihan, simple, isang kulay lang, and then, wala siyang fill. Okay? So, ito yung implementation niya. So, ito yung card na nagsasabi na ito ay inyong sales today. Okay, so, ito yung cart. Okay? Di ba, cart naman. Tama naman siguro yung interpretation ko nito. So, ito yung cart. And then, ayan. So, kung maglalagay ka sa UI ng ganyan na icon, so, ito po yung mga pwede natin piliin or consider. So, line icons. Okay? So, next is glyph icon. So, familiar naman siguro kay Bootstrap. Di ba, nabanggit ko na yun last time. So, si glyph icons natin, meron siyang fills. Okay? Or merong solid color yung ibang parts ng ating icons. Ayan. So, unlike yung kanina, medyo maninipis. So, ano ba yung glyph icon? So, glyph icons, styles are popular use for key website elements or yung mga importanteng elements daw ng, for example, sa cellphone. So, ito daw ay straightforward, simple, commonly used as tawag dito, glyph icons nga or glyph icons. So, work well even when you shrink them. So, kahit i-shrink natin yan or paliitin natin yung font, yung icon, so, mare-retain niya yung meaning niya. Okay? Kunyari, paliitin mo tong airplane na icon na to. Mare-retain niya pa rin yung meaning niya. Okay? So, unlike kung line icon yan, medyo mahihirapan mag-adjust yung linya ng icon kasi ninipis din siya. So, medyo mahirap na siyang intindihin kapag nasa smaller sizes na. Okay? So, although, yung ating glyph icons naman, medyo pangit siya tingnan kapag sobrang laki na kulay itim. Okay? So, ito yung example uses niya. So, sa ating cellphone, meron tayo dong parang navigation. Okay? Na pwede natin i-turn on yung mga important functions ng ating cellphone katulad ng Wi-Fi, speaker, yung brightness,
location, airplane mode, and then energy saving. Okay? So, ito yon, uses one color, filled in, and madaling maintindihan din. Okay? So, next, ito naman. So, colored outline icon. So, katulad ni outline icons or line icon. So, si colored outline icons naman are similar to line icons because they use lines of the same thickness to draw out a shape. So, however, colored icons uses colors to emphasize the objective. Okay? So, kung napansin nyo, yung mga icons natin na to is based dun sa kulay. So, medyo na-emphasize yung kulay katulad nitong trophy. So, na-emphasize yung kulay nito na kulay brown. So, that means this is trophy. So, imagine kung ibahin yung kulay niyan. Kung kunyari kulay red yan, ano magiging ano niyan? Para siyang magiging wine, di ba? So, kaya po may kulay pa rin yung ating colored icons or colored outline icons to preserve their meaning. Okay. So, best example is itong ano to? Blackboard. Okay, so ito ay blackboard. Ayan. So, ito ay blackboard. So, imagine niyo yung blackboard na yan, walang kulay na kulay green sa loob or wala siyang brown dito. So, basically, para siyang line icon na kulay transparent. So, ano yung magiging meaning naman nito kung na-imagine natin na ay walang kulay green doon sa loob, walang parang border na parang kahoy na yellowish brown, and then ito din wala. So, ano mangyayari dito? Para siyang magiging tablet icon, okay? Para siyang tablet icon na nakaganito, okay? Yan. So, para na siyang tablet icon na lang, okay? So, to preserve yung meaning ng ating icon, so, lagyan natin siya ng kulay katulad nito. So, ito yung mga sample application niya. So, use color to emphasize certain areas similar to line icons. Okay? So, based dito sa ating paggamit ng icons, na-retain natin yung meaning katulad ng extracurricular. So, let's say, extracurricular para tong mga sports and debate topics. Ayan. So, conversation. Exposure is parang adventure na mag-explore ka outside your comfort zone. So, globe yung nilagay dito. Okay? Yan. So, next naman is plot icons. So, si plot icons, I think lagi nyo itong makikita sa inyong cellphones. Yan. So, si plot icons, ginagamit siya ni Google. Yan. So, ano ba yung example ng plot icons natin? Okay. So, plot icons have no depth daw. So, basically, they are flat or 2D. So, plot icons work well as favicons because it is simple, easy to identify, and minimal. So, common uses for them are mobile app icons. So, yan. Kung nakikita nyo yung Google icons, di ba? Yung mga iba't ibang services niya, gumagamit siya ng plot icons. Okay? Yan. So, let's proceed. So, kung napapansin nyo, ano ba yung, saan ba yung ginagamit, sir? Bakit favicon daw? So, si favicon po, ginagamit siya sa websites. Napansin nyo, yung mga website natin, sa Twitter, sa YouTube, si Facebook, okay? Ito, may Facebook tayo dito. Ngayon, bakit tayo may favicon sa browser tabs? 'Di ba? So, kung napansin nyo, meron tayong dalawang type ng tabs dito. Isa ay naka-minimize, isa ay naka-normal lang or para siya naka-maximize. Ngayon, kung napansin nyo, meron tayong icon dito or favicon na nag-indicate ng ano bang website to. Si Facebook ba to? Or eto pala ay color picker based dun sa text. Yan. So, naiintindihan natin siya kung naka-maximize siya or kita yung both yung icon and then yung pangalan ng website. Ngayon, may scenario kasi na i-minimize natin yung ating tab. So, ano mangyayari dun sa, kunyari, kay color picker? Yan. Pwede ba yan kung wala tayong favicon? So, basically, ano mangyayari dyan? Magiging C lang yan, C-O-L. Kasi medyo maliit lang yung spacing natin sa tab. Yan. So, medyo maliit yung spacing natin. So, ano mangyayari? Ang makikita natin ay C-O-L lang. So, instead na text yung ipakita natin, nilalagay po natin ay
favicon or yung parang logo ng website. Okay? So, yan. Ito, naka-minimize siya. Alam na natin agad anong tab to. Kasi, ayun yung logo ni Facebook. So, this is Facebook tab. Okay? So, yun po yung gamit ng ating flat icons or favicons. Okay. So, next is dual tone icons. So, ano ba yung dual tone icons? So, ito po yung example ng dual tone icons. So, dual tone icons use two colors throughout the design. So, it consists of primary color and secondary color. So, this style is simplistic and clean. Dual tones are usually easily identifiable. Okay? So, identifiable. So, ito yung example niya. So, ito ay parang nag-upload ako sa cloud. Meron tayong parang cloud dito and then up na arrow. So, ito yung that means it is upload. Ngayon, how about naman kung baguhin natin? So, sorry, bakit mag-draw si Sir? Yan. Kunyari naman, ang ating pipiliin ay ano ba? Red siguro. Tapos pag ganito yung arrow. So, ito naman ay parang siguro, imagine niyo na lang. Sorry, pangit yung drawing. Yan. So, kunyari, nabaligtad yung icon and then kulay red. So, ito naman ay magiging download. Okay? So, emphasize yung ating gagawin na action doon pa lang po sa icon na ginamit. Okay? Yan. So, yun po yung dual tone icons. And then, regarding sa project sa Figma. Okay, so sa project po sa Figma, so explain ko na po siya. Gagawa po kayo ng Figma mobile application. Okay? So, hindi na po siya website. So, sa mobile application na yon is ipapasa po siya sa July 1. I don't know kung nakapag-group tayo, pero pwede kayo mag-form ng group na pwedeng solo, pwede rin po kayo mag-group up to 4 members. Okay? So, wait lang po, i-pull out ko lang yung ating okay, so to continue, so I hope na bigay ko sa inyo yung rubrics ng ating project. So basically, wala na tayong exam, project na lang po. So let's continue with our next topic. So ito po ay colors. So siguro naman familiar na sa colors, no? So balikan natin sa elementary or sa high school nyo. So itong nakikita nyo is tinatawag na Newton plane. Okay? So para siyang ginagamit sa color wheel. Okay? So color games, di ba? So pag pumupusta kayo or nagsusugal kayo, makikita nyo yan. Okay? So sa colors, ito yun. So basically, from our color wheel, bakit tayo nakapag-derive ng different colors from our tinatawag na primary color. So meron tayong blue, yellow, and then red. Okay? So itong primary colors natin na to is pwede natin siya ipag-mix to obtain different shade or entirely different color. Okay? So that's why meron po tayong tinatawag na secondary color. By mixing two primary colors, so makapag-produce tayo ng secondary colors. Okay? Then, by mixing secondary color and primary color, meron naman tayong makukuha po na tertiary colors. Okay? So, yun po. So, let's proceed. So, color theory can be used to create a variety of different effects in UI design. For example, you can use complementary colors to create a strong contrast and draw attention to important elements. Okay? So, ito yung mga example. So, complementary, analogous, triadic, split complementary, and then tetradic. So, ito po yung mga pwede nyong gamitin para makapag-obtain kayo ng color palette na gusto nyong gamitin. Kunyari, gagawa nga kayo ng UI or gagawa kayo ng mga logos, gagawa kayo ng any designs. Kailangan nyo ng different or color palettes na gagamitin. So, hindi nyo alam paano mag-mix match ng kulay. So, pwede kayo gumamit ng color schemes. So, ano ba yung color schemes?
So color scheme is a set of colors that are used together in a design. So color schemes can be used to create variety of different effects. So such as creating a sense of harmony, contrast, and excitement. Okay? So ano ba yung mga color schemes natin? Okay? So first example is monochromatic. So si monochromatic is color scheme na gumagamit ng different shade of the same color. Kung napansin nyo, so meron tayong Newton plane ano dito, wheel. Okay? So kung napansin nyo, ano siya, hindi siya solid. Ito ay computed na. So basically parang gradient na siya. Nagta-transition from different colors na. Okay. So si monochromatic, sir, ano yung bakit different shades of the same color? So paano siya na sample? Kung napansin nyo, dito sa ating tool, so ito ay tinatawag na Adobe Color. So punta lang kayo doon. Meron yung tool para mag-create ng shade or color scheme, or kumuha kayo doon, mag-sample kayo ng color scheme. So ito ay monochromatic. So si monochromatic po is, ako napansin nyo, from the center. So dito sa center natin, nag-start tayo. And then, papunta tayo in what direction? To one direction only. Okay? So, para po, ang masample natin is shade ng same na color. Napansin nyo, nag-start tayo sa light green, or parang neon green to. Then, darker shade ng color. And then, darker, hanggang medyo may greenish na black na yung nakuha natin na sample. Okay, so yun po yung monochromatic. Ito, gamit na gamit po ito pag kailangan nyo kumuha lang ng different shades ng kulay. Okay, so next naman is analogous na color scheme. Okay, so color scheme uses this color scheme na analogous uses the colors that are next to each other. So kung napansin nyo sa ating color wheel, meron tayong different sample ng kulay. Although hindi naman sila magkakalayo-layo, magkakalapit lang naman sila. So napansin nyo, from green to medyo neon green, cyan, and then blue. Okay? So magkadikit sila sa ating color wheel, kaya po yun yung nasample natin. Okay, so nakadepende na sa inyo kung saan nyo gagamitin to. Pero ako hindi ko na usually nagagamit tong analogous. Okay? So next is complementary. Ito nagagamit ko to. So complementary po, color scheme uses colors that are opposite to each other on the color wheel. Okay? So ito usually nagagamit ko pang sample ng accent color. Kung ano yung pwede kong gamitin ng accent color. Mamaya discuss natin ano yun. So sa complementary, kung napansin nyo, from the center, meron tayong dalawang linya. Okay? So basically from this line, papunta tayo dito sa kaliwa, sa kanan. Okay? So one line lang din sila. So basically from opposite part ng ating color wheel, from kulay green to color red na sample. Okay? So opposite yung kulay nila dito sa ating color wheel. So this can create a sense of contrast and excitement in a design. For example, a complementary color scheme could use blue and orange. Okay? Kung napansin nyo, kulay blue dito, and then yung opposite niya when papunta tayo sa another direction ng ating plane. So dito po sa kulay orange. Okay? Sobrahin ko lang. Yan. Okay. So yun, ang isang color scheme natin. Next is triadic. So si triadic, ito din, ginagamit ko ito pang kuha ng accent colors. Although hindi ko siya ganong nasa sample kasi medyo pangit siya pang mix ng accent colors kasi hindi siya exactly opposite. Okay. So si triadic, so from the word itself, so tri-way naman yung sampling niya. So meron tayong tatlong nasa sample dito from the center. So this color scheme uses three colors that are evenly spaced around the color wheel. So kung napansin nyo, evenly spaced naman po siya, which is true. Okay? So for example, a triadic color could use blue, yellow, and then orange. Okay? So blue, yellow, and then orange. Banda dito. Okay? Yan. So, yun po yung gamit ni triadic. So, kung napansin nyo, medyo magkakalayo talaga yung sample niya. So, orange, green, ito yung green, and then purple. Okay?
Yan. So, yun po si triadic. Next naman is split complementary. Kung napansin nyo, meron na, sir, di ba may complementary na tayo? Bakit may split pa? Okay, so sa split complementary, kung napansin nyo, nag-letter Y siya. So, to sample two opposite color, so medyo magkalayo lang siya ng konti. Okay, so color scheme uses a color and two adjacent tertiary colors of each complement. Okay, so this can create a more subtle contrast than a complementary color scheme. Okay, so medyo iba lang siya uh, sa complementary kasi nga medyo nag-split kasi tayo ng konti. So instead na anong masasample natin dito, medyo bluish na siya na purple. So para siyang dark purple na. Instead ay pwede kayong pumili ng dalawa, which is blue and then purple. Okay? So nakadepende naman yan kung saan pointed yung inyong main color dito. Yan. Okay? So yun po yung split complementary. Let's proceed naman with tetradic. Okay? So si tetradic po ay four-way. Okay, so four-way. So this color scheme uses four colors arranged into complementary pairs. Yan, so complementary ibig sabihin meron tayong dalawang nagko-complement na kulay. Okay? So yellow and then parang purple na dark purple and then blue and then orange. Okay? Mapansin nyo, ano yung pattern niya? Para po siyang rectangle. Okay? Yan. So, rectangle po yung sampling niya. So, meron pa kasing isang example na another color scheme na square naman po. So, yun ay equally divided na same distance with each other. Okay? So, ibig sabihin, same yung width and then height nila. Okay? So, unlike ito, mas mahaba yung height and then mas maikli yung width. Yan. Okay. So, the best color scheme for your design will depend on the overall mood and tone you want to create as well as your audience and what colors they are likely to find appealing. Okay? So, you can also use online tools such as Canva or Adobe Colors. Meron pa yung isa, yung colors.co. So, hanapin nyo na lang yon. Pero ito yung mga example natin. So, ito nagagamit ko to. Ito dati ginagamit ko si colors.co. Tapos, ngayon si Adobe Color. Okay. So, si Adobe Color is, ito yung example niya. Punta kayo kay Adobe Color o color.adobe. Ito yung link. So, pag, sorry, wala kasing internet ngayon. Hindi natin masample. So, pag pumunta kayo ng color.adobe o sa Adobe Colors, dito sa Color Harmony, pwede kayo pumili dyan. Madaming example dyan. Yung mga in-explain kong color schemes kanina, pwede nyo makita yun dito. And then doon kayo pwede mag-sample ng kulay. Okay? So, next is, sa Colors, Adobe Colors, meron din tayong pan-check ng contrast. Okay? So, contrast checker. So, basically, pag pumunta kayo dito, so sa contrast checker, makikita nyo yung option na to. So, pwede nyong i-test ano yung readability ng inyong background. So, background, and then yung ating font color. Yan. So, itong ating font color na to, so, basically, readable naman siya. So, ito ay pumasa. So, nag-check siya dito. So, yung contrast ratio natin ay 7.54 is to 1. Okay? So, pag i-ano nyo, so, kung mag-check kayo ng contrast ratio dito, ang pagbabasihan nyo na highest is 20. Yan. So, 20 is to 1 is, I think, highest is 21. So, the higher the number itong contrast natin dito, the better yung ating readability. Okay? So, punta na lang kayo doon, mag-experiment kayo. Ang pinakamataas na contrast ratio is black background and white color, and then vice versa. Okay? So, 21 is to 1 yun, nalabas. So, yun yung pinaka-readable talaga. Katulad nito, parang ganito yung sample niya. Ito. Yan. Ito. Black background and then white background and then black font. Okay?
Yan. So, ito. Ito yung example. Yan. Okay. So, next naman is yung sa ating color blindness. Okay? So, kung kulay ang pag-uusapan natin, so, pwede pa rin natin i-consider yung color blindness. So, hindi ko naman i-discuss na yung ano yung mga different types ng color blindness natin. So, basically, ang mga key takeaways lang naman dito is yung paggamit natin ng buttons or yung kulay sa buttons. Okay? So, sa kulay natin sa buttons, pwede po tayong gumamit ng at ito, hindi natin pala to dapat gamitin, which is red and then green na na field na button. Yung field ibig sabihin may laman na kulay red and then green. So, basically pag tiningnan kasi ito ng colorblind na tao, ito yung lalabas. Okay, so ano mangyayari? Halos pare sila ng kulay, and ang magiging most important na button mo dito is para yung skip pa nga. Si skip kasi darker color siya. Okay? So, meron kasi tayong different types ng color blindness. Merong blind sa green, merong blind sa red, merong blind sa dalawa, green and red. So, yun. So, ano pwede natin gawin na alternative? So, para de-emphasize natin si skip kasi hindi siya importante na button, ito dapat ay secondary. Secondary dapat yan. And then primary button natin is si continue kasi dapat ipag-continue natin si user. Doon dapat natin siya papuntahin. Ito yung primary. So dapat ma-preserve natin even kahit color blind yung tao is ma-preserve natin sino yung mas importante na text na dapat pindutin. So ano yung pwede nating alternative na gawin? So ito po pwede nyong gawin. Lagyan nyo na lang ng border yung button and then transparent na fill. Okay? So, pag tinignan ni colorblind na tao yan, ganito yung makikita niya. Makikita niya na ito, si skip ay less important. Okay? And then yung continue natin ay mas important. Okay? Important. Yan. So, may hirap magsulat gamit mouse. Yan. Basta, important. So, dito, ayan, so, na-de-emphasize si skip, naging less important siya, and then continue is yung important. Okay? Para ma-preserve natin yung engagement na mag-continue si user. Okay? Yan. Okay, so cut ko muna. Pahinga muna. Okay, so let's continue. So, sa colors, meron din tayong tinatawag dito na 60, 30, 10 na rule. Okay, so di lang naman sa kulay ito nakikita or sa color rule. So sa budgeting, meron din ganito na 60, 30, 10. So 60% is for your needs. Diba? Pag nagba-budget kayo, 30% is for savings, and then 10% is for wants. Okay? Depende na sa inyo kung pagbabaligtad nyo yung 30 and then 10. No? Yung 30% is yung want, and then 10% is savings. Okay. So, ano ba yung 60, 30, 10? So, ito daw is the golden ratio for color proportions. So, the rule comes from the interior design. It works well for UI design as it creates balance and helps the users to navigate with ease. Okay? So, ang goal naman dito talaga is dapat meron daw tayong tatlong kulay. Okay? So, una ay primary or main color. Then, secondary color. And then, yung panghuli natin na tertiary daw or accent color. Okay? Kaya kung napansin nyo, so primary color natin, so para siyang grayish na white. And then next is secondary color which is black. And then 10% yung accent color natin is for, usually ito ay ginagamit for buttons. Kung nakita nyo kulay green, very distinctive yung kulay niya. So ibang iba siya dito sa primary and secondary color natin. Okay. So, ano ba yung example ng primary color? Okay? Primary color. 60, 30, 10 na rule. So, ito yung example niya. Okay? So, ito po yung example UI. Okay? So, kung nakita nyo, meron tayong 60% for main color or yung sa background natin. Okay? So, yung background natin is kulay blue. So, yun yung 60%. And then 30% is the secondary color. So, ano pa yung 30% din? Sir, bakit hindi na lang kulay blue din po itong
part na to. Ayan. Kung napansin nyo, ito yung parang card. So, yan, UI design. Kunyari, ang kakanto ng ilan yung enrolled student or 48 students are enrolled. Okay, yung section na yan. So, to make it separate from the background, so gagamit po tayo ng secondary color, which is yung parang ghost white natin. Okay? Or yung secondary color na parang grayish white. And then, 10% naman, so yung accent color, so 4 CTAs daw and accent touches. Okay, so accent touches yung ating mga call to action na buttons. For example, kunyari, order na kayo dito. Okay? So, ano yung another example natin? So, ito yung another example. So, itong UI na to is para siyang product description na page. Okay, kung nakita nyo, meron tayong picture dito. And then, meron tayong navigation. Kung meron tayong 4 na picture dyan, pwede kayo pumili. O, i-swipe nyo lang. Diba? Yun yung ano natin, product. Kunyari may product dyan. So, imagine nyo na lang. And then, ito ay prototype lang naman kasi. And then, ito, so kung nakita nyo, bakit nabukod yung section na to? So, dito po nakalagay yung ating product description. And then, yung presyo niya. Okay, so yung presyo niya po, dito natin nalagay. And then, yung description, kulay white yung font. And then, kung nakakita nyo, yung buy now natin, kitang-kita yung kulay. So, litaw na litaw po siya. So, yun po yung purpose ng accent button na accent color natin. To make it differ from both the primary, secondary, and then yung accent color natin, litaw na litaw yung kulay kasi ibang-iba yung contrast na between the two colors. Okay? So, let's proceed. Okay. So, dito naman tayo sa spacing. Sir, ano naman yung spacing? Bakit parang may ruling din yata tayo dyan? Meron din po. So, sa ruling naman po natin sa spacing, although, depende sa inyo kung i-follow nyo, pero recommended na i-follow po ito. Okay? So, ito yung mga example. So, ito daw yung mga example ng very bad spacing na UI. So, although medyo okay naman siya tingnan, pero yung spacing ng ating contents, medyo overflowing. Katulad nito, sobrang daming relo. Okay? Then, eto, sa kanan natin, may mga parang promotions pa siya dito or ads. Okay? And then, yung mga products natin, medyo masyadong dikit-dikit lang. Hindi na i-emphasize yung isang product or yung parang presyo niya. Hindi agad kita dito. Okay? So, this is another one. So, another example is itong nasa left side, which is mga lumang website, no? So, 'di ba, sa mga lumang website natin, hanapin yung call to action button natin or yung button. So, saan ba tayo dapat pipindot diyan para mag-proceed? Ano yung purpose ng website? Okay? So, wala. Okay, so ito video. So, nasan ba yung button natin na katulad nitong nasa kanan? Wala akong makita. Kasi spacing natin, sobrang daming content, puro ads. Ito, medyo ano din yung content, halo-halo yung text, walang spacing. Ayan. So, medyo mahirap basahin. So, unlike ito, very minimalistic, no? Hindi siya gaanong ka-overpowering ng contents. Hindi naman kasi kailangan ipakita tong mga ads dito sa gilid. Okay? Yan. So, ito yung good example ng nagpa-follow ng rules. Okay? Sa spacing. Okay. So, sa ruling natin, siyempre, may sinusunod tayong ano dito, sizes. Paano ba tayo mag-space? So, kailangan natin ng unit for spacing. So, ito yung tinatawag natin na base unit. Okay? So, sa base unit natin, meron tayong mga different systems or incrementation. Increment system yung tawag. So, meron tayong 4. Ito yung pinaka-common, 4 and 8 incrementation system. Okay? So, sa base unit natin, ito po yung pina-follow natin sa pagkuha anong sizes ba dapat ng text box natin, ano yung space na ilalagay natin for our text box, and then yung label sa taas. Okay? So, let's proceed. Ito yung incrementation niya. So, while many prefer the 8-point grid, the 4-point grid offers great flexibility, accuracy, and attention to detail. Okay, so kung kailangan nyo lang naman ng base unit for measurement ng spacing, lalo na sa pag-mobile,
para mas maging flexible na hindi medyo mataas yung lockdown natin pag 8 incrementation. Pag 8 incrementation, ibig sabihin, nag-increment tayo ng 8, 16, 24, 'di ba? 32, 'yan. So 40, 48. So unlike yung 4 incrementation or 4-point grid, ayan. So medyo flexible tayo kasi medyo maliliit yung incrementation niya, hindi gaanong kalalaki. Okay, so meron tayong 4, 8, 16, 20, 24. So kung pipili kayo ng font, pwedeng 12, pwedeng 16. Sir, bakit hindi po ano na lang? Bakit hindi po bakit yung hindi po 15 or odd number? Bakit daw hindi odd number? Let's say 7. Yan. Wala, 7. Sir, bakit hindi 7? Bakit hindi 21? Yan. So, ito pong mga to, hindi kasi siya nagpa-follow ng unit of incrementation. So, basically, pag kasi ginamit nyo itong mga odd numbers, medyo hindi mag-i-even yung ating spacing, lalo na sa resolution natin. So, di ba, may nakita ba kayong resolution odd number? So, di ba, meron tayong 480, ano pa, 720, ano pa, 1080, di ba, 1440p. May nakita ba kayong odd number dyan? Di ba, wala. Okay, so kung gagamit kayo ng odd number dyan, hindi mag-i-even yung spacing natin. So, sobra tayo, di ba? Hindi mag-i-equal yung spacing natin from top and then bottom. Okay? So, let's proceed. So, ito yung example niya, basic implementation. So, meron tayong 64 na spacing in between sa top. And then, next content natin na icon. So, sa icon natin, meron tayong spacing dito para doon naman sa button. Okay? So, 16. So, ito ay tinatawag na 8 incrementation. So, meron tayo 16, 24. So, yung button natin, so, hindi na nakuha yung size. So, yung ano lang naman dito is yung spacing. So, spacing natin dito from button na kailangan lang naman natin na medyo mas malayo onte yung label or parang information ng button na to. Ano ba yung gagawin niya? Okay? And then, next is yung ating spacing ulit from bottom to top. Kung napansin nyo, uniform siya, pareho pong 64 yung nakuha natin. Okay? Yan. Okay. So, let's proceed with this. Yan. So, ito yung bad example. Okay? So, sobrang lalaki ng spacing kasi. Yan. Medyo malayo siya. Medyo malayo din. Yan. Medyo malayo. Tapos, medyo malayo. Yan. Okay. So, let's proceed with this. Okay. So, sa kanan naman natin, uniform yung kanyang spacing. Hindi naman ganun dapat kalayo na ilan to? 62 ang ating spacing. So, ito ay magiging 62. And ito, kailangan lang naman natin ng 48 spacing. So, hindi naman ganun kalayo dapat, di ba? And then, yung spacing natin from top and then bottom, same lang din. And then, yung spacing natin in between text box and then labels, hindi naman din dapat ganun kalayo. So, dapat tama lang. Okay? And then, yung pina-follow niya na incrementation system dito is, I think, 4. So, 4, 8, 12. Yan. So, 12 yung ginamit niya dito. So, this is for incrementation. Okay? So, instead ng ganito, sobrang laki, pwede naman pong ganito lang kaliit. Okay? So, sa sizing, ayan. So, things like buttons and forms are usually measured in the increments of base unit. Okay? So, pag pipili kayo ng size for button, so dapat base pa rin siya from base unit. Kung pipili kayo, it's either 8, 16, 24, and then next incrementation 32. So, yun yung dapat maging height ng ating button. So, kung ganito kasi gagawin natin na 24 and then 20 incrementation. Although, ito, nasa 4 incrementation. Pero, kung papansin niyo
yung dalawang, kunwari, imagine nyo na button to. Yung dalawang button natin na to, almost magkapareho yung kanilang size. Kung titingnan nyo, very subtle yung kanilang difference. Diba? Kasi ilan lang yung incrementation? 4. And then dito sa ating kanan, so ito yung clear sizing system natin na nagpa-follow ng 8. Okay? So, mas madali siyang ma-distinguish kasi uniform yung ating spacing. Ito, 24, 16, and then 40. So, yung 16 natin, papansin nyo, ibang-iba talaga siya doon sa ating 24px. Okay? So, kung gagamit kayo ng button, make sure na magkakaiba yung kanilang sizing. Okay? Kung iba yung purpose. Kunyari, may iba yung purpose nito, less important siya, ito yung gagamitin nyo na size. Ngayon, kung important siya, itong 24. Okay? Sa text box, ganoon din po. Yan. So, make sure din na may consistency pa rin yung buttons nyo. Kung hindi nyo naman kailangan ng differentiation ng button sizes, maintain na lang natin yung isa. Okay? So, next is, same din po sa padding. So, kung gagamit kayo ng sizes for padding, ito rin po sundin nyo. Yung incrementation system pa rin natin. 8, 16, 24. So, 8 incrementation. Okay? Yan. So, next is, ito, for text, ganun. Sundan lang din. So, ito lang yung mga example. So, yung spacing from left and then right. And then, spacing sa taas. Okay? Then, use incrementation of 8 spacing dito. So, yung distance from padding, and then yung text box, and then yung border ng text box, and then yung ating placeholder. So, dapat maayos pa rin yung spacing. May sinusunod pa rin tayo. Ayan, 8px pa rin yung spacing niya. Di ba? Okay. So, yan, 16 spacing in between text box and then button. So, 16px yung distance from next content or kung may border man sa baba. And then, size ng button or yung height is 32. Okay? Yan. So, madami po siyang application na pwede natin sundan. Okay? So, para maging uniform yung ating sizing. Yan. Okay? So, yun na po ang end ng ating slide. So, I hope may natutunan po. So, para po dun sa section na hindi pa po nakapag-quiz. So, basically, may quiz po tayo dito. So, please proceed na pakinggan po or panoorin yung video before I send the PowerPoint presentation. And then, yung quiz po natin ay mangyayari na lang sa Google Forms. Okay? So, make sure na walang mandadaya. And then, I'll be strict doon sa oras po. So, make sure na makapagsagot kayo doon sa oras din mismo. Okay? So, yun lang po. Thank you guys for listening. I hope na nakarating kayo dito sa dulo ng video. And good luck po sa exam. So, yung project po, ang magiging deadline niya po is July 1. So, I hope may mga nasimulan na po tayo. So, I'll send the rubrics and yung kung hindi pa kayo nakakapag-form ng group, mag-form na po kayo ng group. And then, yung team ng website, kaya na lang po pumili kung wala pa rin tayong kung wala akong nabigay pa sa inyong team or yung parang genre ng ating website, kunyari personal website, or pumili na lang kayo dito, e-commerce website, personal website, news website, booking website, or ano pa ba? Ayun na lang, siguro yung 4 para madali lang. Okay? Or kung gusto niyo gumawa ng post o gumawa kayo or yung point of sale na mobile app, by the way, mobile app pala tayo, hindi pala website. So, to make it clear. Okay? Yun lang po. Good luck sa exam, guys. Bye-bye.